Okay, we're live. Kasama ko, batchmate, Dr. Michelle Compuesto, magaling na OB-GYN. Tagal na nating doktor, Michelle. Anyway, maraming nakikinig sa atin, yung mga, siyempre, mahirap, hindi gano'n nakakapa-check up. And ano ba babantayan nila pag buntis sila? Na kailangan na nila magpa-check. Ikaw bilang OB sa ospital ng Parañaque. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat and good afternoon, Doc Willie. Pagdating sa ating prenatal check-up sa mga buntis, syempre, ang pinaka-importante ay ang pagkilos ng bata. Numero 1 yan. Laging pakikiramdaman na makilos ang inyong baby. Oras na hindi mararamdaman, dapat nagpapacheck up po sa inyong lokal na health center man or hospital. Ang mga iba pong mga... Anong kilos? Every day, kikilos dapat yung bata? Yes. Ang pagbibilang ng movement ay mahalaga, lalo na kapag katapos kumain ng isang ina. Dapat merong kilos or sipa ang bata. 3 or more. 3 or more sipa per hour? Sa loob po ng 20 to 30 minutes, dapat meron na siyang ganun? Yes. So galaw siya ng galaw? Dapat. Kasi ang premise, syempre, pagkatapos kumain ng mother, an hour later, si baby naman will receive the nutrients from the mother. Oo nga. So it follows na dapat makilos siya. So parang ano rin siya, busog din siya. Yes. So, kaya nga yung mga naririnig ko, misa sa mga pasyente, yung namamatay yung baby, IUFD, namamatay sa loob. Correct. Hindi na gumagalaw. Opo. Yes, Doc. Yes. Ganun yan. Bakit nangyayari yun? Bakit namamatay si baby sa loob? Alright. Maraming dahilan, na magiging sanhi ng pagkamatay ng baby sa loob ng tiyan. Ang most common kung hindi naman maganda ang prenatal na ginawa ng ina. So kulang siya sa impormasyon sa nutrisyon at mga babantayan na simptomas. So dahil diyan at hindi siya aware sa mga posibleng meron na siyang medical conditions, high blood pala siya, may diabetes, lalo na babantayan diabetes. din. Maraming buntis ngayon ang more high blood at more diabetes. Yes, bakit lumalabas yung high blood at diabetes sa buntis? Alright. So, ito po, ang tendency ng karamihan ng ating mga kababaihan ay kakain, sasabihin kasi buntis ako, kakain ako para sa 2, pero po, kulang sa impormasyon anong tamang pagkain na kakainin. Okay. And napapansin natin, marami tayong mga working mothers na hindi nakakagawa ng lutong bahay. So, naku, ano nang gagawin? Dadaan sa McDo, iuwi sa bahay. Nandun po tayo, Dok, sa fast food. At ang ekonomiya, mataas daw ang gulay, tumaas ang isda. May connection din po Ano po? So, mas hindi healthy na kakain. Yes. Pwede ba kumain pag buntis ka, 2 plato, 1 platong kanin sa 1 plato kay baby? Walang ganon? Walang ganon, hindi. Wag naman yun. Labis na yun, Dok. Di po ba? So, anong pagkain mo dati, dadagdagan mo ng ilan? Well, yung maganda lang po sa 1 average cup of rice per meal, di po ba? And then, dadagdagan natin ng protina po yan. Kasi po, building blocks ng ating mga muscle yan sa baby. Okay? So, a little bit of everything. So, nandyan yung mga vitamin A sources, of course, kalabasa, carrots, di po ba? Ang mga beans natin, mga vitamin B naman, nakakakuha tayo dyan. Ang iron, malunggay, napakayaman, Dok. And calcium also, napakayaman ng malunggay sa calcium, di po ba? So, kakulangan, poor nutrition, na syempre po kung hindi maganda ang ipapasok na pundasyon ng ina, paano po ang kalalabasan ng baby? Yun naman po. So pag buntis sila, required uminom ng vitamins? Yes, Dok. Hindi pwede wala, hindi pwede sa pagkain nila. Ano yung minimum vitamins na, ano yung generic? Kahit brand, okay lang naman So ang kailangan po, lalo na sa first 3 months, dahil dyan po nabubuo, ang lahat sa baby will be folic acid. Kailangan may folic acid siya. Yes, Doc. Okay, para sa brain. Yes, Doc. It prevents, di ba, yung mga
neural tube defects na tinatawag natin, yung nagkakabukol dito sa base ng brain at dito sa likod ng spine, di po ba? And also, it helps in the red cell production. So, nakakatulong po sa pagpabawas ng incidence ng anemia. Okay. Okay, or pagkaputla ng dugo. Yan. So, Regular, ano pa? regular. Tapos, syempre po, nandyan yung inyong all-around multivitamins, prenatal vitamins po. Kasi nakatuon yan sa pangangailangan ng isang buntis. Dapat prenatal vitamin. Opo, Okay. kasi merong exact dosage for the pregnant woman yan. Calcium supplement din po. Syempre, may skeleton ng baby na binubuo. And of course, ferrous sulfate or iron supplements May po ferrous yan. sulfate pa siya. Yes, Dok. Opo. Kasi... Lahat ng buntis kailangan. Dok. Kasi nawawalan ng dugo. Mapasisaryan ba siya ng anak or normal delivery? Meron pong kaakibat na blood loss. Ang isa pang babantayan, I think, bleeding. Opo, Yan ang Dok. kinakatakot, di ba? Una na, hindi gumagalaw. Second, kung may pagdurugo. Ano yung normal na spotting? Ano yung hindi na normal na spotting sa buntis? Alright. So, yan po, i-divide po natin, Doc, sa yung trimester ng pregnancy niyan. No? Okay. Siyempre sa unang 4, minsan hanggang sa 5 buwan, madaling makuna ng isang ina. Hindi pa po kayang mabuhay ng isang baby. So, Madaling makunan ang... Opo, sa unang 5 buwan ng pagbubuntis po. Pwede siya makunan first Yes. 5 months. Hindi pa maganda yung kapit. Yes, Doc. So, tawag pa nga natin yan, abortus nga, kung mawawala ang baby, di po ba? So, pag may spotting, kahit brown po, or kahit, lalo na kung pulang-pula, dapat po talaga matakot po tayo. Ano yung brown spotting? Minsan po, Doc, may parang kulay. ano yan parang pasimuno. Minsan, parang pa-warning na sa'yo yan warning yung brown. nagsisimulang mag-brown, tapos merong iba, dadaing, naku, tumingkad na po, Doc. Naging pula na nung after 2 days, 3 days. So, nagpo-progreso na pala po. No? Tapos, Anong cause nito mga bleeding? well, sa unang 3 buwan, maari po yung common na hindi nabuo si baby, tawagin natin sa Tagalog, bugok na itlog. Blighted ovum. Blighted ovum. Kahit ano pong mangyari dyan, talaga pong makukunan ng isang ina. First 3 months yun. Yes, Dok. At kusang iaalis ng katawan yon, susubukang alisin ng sariling katawan. Ngayon po, kung 5 months pataas, ang next will be, pag trauma, baka naman nalaglag si misis, masyadong malikot naman magsikilos, natamaan po ang tiyan. Di po ba? Trauma nga po. That is a big cause of bleeding. Ano po? And then, also, yung depekto po sa placenta, kung tawagin natin, May placenta placenta. previa po, Doc. Yung ano nga tawag sa Tagalog ng placenta? Inunan, Doc. Yung inunan, Opo. nasa labas. Nasa bungad po siya ng matres. No, nasa baba po siya. Dapat po, habang tumatanda, nasa taas na yung matres. Para po, hindi siya madadaanan ng ulo ng bata. Anong reason? Bakit merong placenta previa? Ba't merong mga Alright. ganyan? Ano problema doon? May Yung magagawa ba doon? Hindi, Doc, kasi syempre as the baby is developing, dapat nagsisimula yan bandang ibaba. Tapos habang nagde-develop, ang normal, aakyat po, magmamigrate yung placenta. Yung placenta, pataas. ito pag bumaba, dudugo talaga Opo. doon. Very common po kung merong previous surgery. Kasi may peklat na Previous cesarean. Opo, or kaya baka myoma, tinanggal. Basta po may dating operasyon sa matres. So, dumidikit po doon sa scar. Meron bang bawal gawin ang buntis? Bawal mag-jogging, magtalik ng matindi? Ano bang meron bang bawal? Sumayaw? Ano bang... Well, yung pagdating po sa pagtatalik, yan naman po ay pinapayagan, Doc, as long as wala siyang patuloy or non-stop na pananakit ng tiyan. Hindi bleeding ang binabantayan ngayon. Pareho po, pananakit ng tiyan at pagdudugo. As long as present po yung dalawang yon, bawal pong magtalik. Okay. No, dapat talaga, Tsaka kung may bleeding na, bed rest na yon. Yes, Doc, bed rest na yon hanggang sa ma-resolve yung issue na yon. Of course, syempre, iimbestigahan po bakit ba nag-bleeding in the first place. Di
po ba? So, pahinga si Mrs. Oo. Right. So, Yes. ina-advise po natin magka-exercise. Kasi po, pag nagle-labor, umiiri tayo eh. Kailangan natin ng endurance, kailangan natin ng lakas ng braso at lakas ng binti. Kasi yun po ang kailangan. So, maganda po mag-walking, biking, swimming, mga low... Pwede biking? Pwede naman po. Low impact lang naman po yan. Okay. Minsan ho yung jogging, no, unless banayad, okay naman po. Oo. No? Basta wag lang yung high impact kasi matatagtag po. Baka biglang tumigas yung tiyan ng oras. Yun lang po. Sa buntis, anong basic na gamot or vaccine meron ba? O required ba? Yes, Doc. O hindi? May requirements po na Ano pagbabakuna. yung basic na kailangan? Ang nare-require po will be yung sa tetanus toxoid. Tsaka yung Tdap na tinatawag natin. Po? So, sa diphtheria pertussis, kasama na rin po yun. So, sinasabi nga po, between 27 to 36 weeks ay magandang makatanggap ang buntis, 2 dose ng tetanus toxoid at isa naman pong Tdap. Inaabisuhan din po, yes, mag-flu vaccine po. Dahil wala naman tayong, ang buntis walang anting-anting sa mga sakit. In fact, vulnerable po ang buntis. Po, dahil daming bumabagsak din ang immune system ng isang buntis. So, flu vaccine, yun po. Pag humihilab yung tiyan, paano malalaman na hindi gutom lang? O talaga nagko-contract na yung ano? Okay. Well, unang-una, Doc, pagkahilab, talagang matigas po. Buong tiyan tumitigas? Opo, lalo na po sa may tuktukan. Dito po, sa taas. Sa taas. Right, opo. So, hindi mo man madiinan yung tiyan. Oo, at sakit siya. Dadaing po ang misis na masakit, obviously. Pati balakang po, masakit. Minsan sasabihin, para po kung nadudumi. Yan po. Okay. So, sa ngayon, pag manganganak na sila, let's say, ano ba mas maganda? Normal o yung iba gusto ata cesarean na lang para walang peklat o ano ba yon? Walang hiwa na, 'di ba? Minsan nasisira yung puwerta ng babae. Opo. Well, I think ang majority pa rin po, Doc, lalo na sa panahon ngayon, ay manganak ng normal. Normal mas maganda. Opo. Kasi maaring wala ngang gupit susuportahan lang. Or kung merong gugupitin pong balat, kakarampot lang po. No? At napakabilis ng paghihilom. Mabilis. Opo, Dok. Syempre, mas magaan po sa bulsa. Mas mura pa. Opo. Pag cesarean po, masakit yun Masakit yung hiwa na yun, Dok. At syempre may gastos din. Anong mga gamot ang bawal sa buntis? Ano lang ina-allow nyo sa kahit anong sakit? Nag-a-allow po tayo nung tinatawag natin, of course, category A ng mga antibiotics, no po? Yung meaning wala pong naging masamang epekto sa ina or at category sa bata. A like? Opo. Yung syempre po, yung paracetamol. Pwede. Yan lang po ang pwede. Kahit as the mother's pain reliever para po sa kanyang sakit, yun lang. Hindi po siya pwedeng mag-Ponstan, yung mga mefenamic, hindi po. Pwede And lahat. then meron po tayong mga, depende po sa type of infection, antibiotics po, no? Mga well-tolerated, Doc, amoxicillin, o amoxiclav, cefuroxime po, pwede po sila. Okay. Sa tagal mo na nagpa-practice ng OB, sabi mo kanina, bisa nagsi-CS ka ng 7 sa isang araw. Grabe. Oo. So ano napapansin mo? Mas tumatanda ba yung nagbubuntis o mas bumabata ba? Dumadami ba komplikasyon ngayon? Mas karamihan ang nakikita po namin ay bata. Meron po tayong may karamihan tayong mga teenage pregnant mothers. Marami ka nakitang teenage pregnancy. Yes, Doc. Yes, Doc. And then, ang average age, nasa 20s po, early 20s, Doc. No? Po. Iilan na lang yung mga 40s above. Okay. Final tips, Dr. Michelle, para sa mga buntis, mga basic, nasabi na natin mga babantayan nila 'di ba? Hanggang doon sa date, paano ba yung check-up nila dapat? How often? At public or private sa nagtitipid? Ikaw, nasa sa'yo.
Importante po sa mga nagbabalak at sa mga kasalukuyang buntis ay magkaroon po ng magandang check-up sa inyong doktor. Ito po OB, ay mapasa yung tinatawag po nating OB, espesyalista po sa pag-aalaga ng buntis. Ito man po ay sa government or sa private. Di po ba? Tapos, importante po, susundin po ang payo ng doktor. Hindi po doon sa mga kapitbahay natin o napanood po, nakita sa internet. Kasi po, wala pong medical, yun, basis. Dapat po yung inyong OB ang magbibigay ng abiso at susundan nyo. At ang mga danger signs na mga ilan na nabanggit ko kanina, yun po ay wag nyong isisantabi. Yun po ay bibigyan nyo ng atensyon kaagad. Tapos, meron ba yung iba na, let's say, meron ako nabasa nakunan o ayaw magbuntis pero buntis na, iinom ng kung ano-ano sa ng herbal na pampalaglag o pampakapit, either way. Yes. Ano ba yun? Nakaka-experience ka ng ganon? Meron, Doc. Meron po, no? Pero hindi na kasing dalas ng dati. Kasi nga, nagkaroon na rin ng crackdown dyan sa, alam mo na, sa lugar. Opo, yung tinatawag na pamparegla. Nagkaroon na rin po ng paghahabol sa mga nagbebentang yan. At nabawasan na po talaga yung mga gustong matapos ang kanilang pagbubuntis. Okay. Thank you very much, Dr. Michelle Compuesto. Salamat. It's such a pleasure. Bye-bye po. Bye.